investigation na kahit police authorities pa lang, police stage pa lang, police investigation stage, meron na dapat naka-embed na prosecutor para ma-advisean yung mga police na hindi naman usually, hindi naman lawyer. Mag-coordinate. Na kung anong gagawin, may kulang ba? Okay na ba itong elements na ito? Oo. So, I'm sure na kung mayroong abogadong kasama sila, hindi nila malilimutang isubmit yung admission na yun. DOJ Sec. Pero pa-explain lang, sir, one last sa akin sa part ko. Sir, ibig bang sabihin, lahat po nung nangyari sa Senate hearing, baka kasi, baka lang naman, baka inisip ng CIDG, masyadong maraming lumabas na information sa Senate hearing, yun na yung pwedeng gamitin sa DOJ. Yun ho ba may merit yung lahat ng sinabi sa Senate hearing o wala po? Wala silang sinubmit kahit ano. Actually, yun din ang pag-akala ng karamihan ng tao, no? Basta lumabas na sa TV, napakinig nila sa Senate hearing, na yun ay automatically not the prosecutors part na yun ng ebidensya. Pero alam naman natin hindi maaari yun. Walang judicial notice pag yan sa testimony sa Senate. Pero po admissible, di ba? Kapag sinabit from the Senate, hindi, kukunin natin straight from the DOJ. Admissible, basta certified true copy. Correct. So pwede po nga yun, extrajudicial confession galing sa Senado. For as long as basta na-submit dun sa mga prosecutor. For as long as hindi siya yung coerced na confession, di ba? Admissible po. At saka sir, di ba, tama din naman kasi na kailangan maging mabusisi talaga tayo even in the prosecutorial level kasi pag hilaw, tapos ipupunta natin sa court, pag na-dismiss yun, double jeopardy na po, di ba? Masasayang yung laban natin. Kaya sabi ko, maaaring blessing disguise pa ito Kung hindi nangyari ito, tapos na-file mo sa court, mahina. Dismiss din for insufficient evidence. Di lalong wala na tayong pag-asa to file it forever. DOJ Secretary, si Attorney Falsis po ito. Ang nabasa ko dun sa mga tatlong affidavit na sinabi inconsistent, ang alam ko po dun, mayroon ding mga confessions doon, hindi lang yung sa Senado. So, ewan ko po kung nabasa nyo na po yung tatlong affidavit, pero... Hindi po, ang akin lang briefer lang. May sinasabi yung aking mga lawyers na mga prosecutors na meron daw statement doon na sinabi daw nung Adurco, nung witness, na sila ay nagkita ni Peter Lim sa Bangkok, Thailand. But walang pruwebang sinubmit na silang ay nagkita. Pero sir, at saka may sakit. At saka may sakit, sir. Na-confine sa hospital and it's recorded. Actually, yun ang alam ko. Kaya nga, yung mga ganong, they are inconsistencies in material point. Pero DOJ Sec, wala na ako dun sa ibang drug lords. Ang akin lang yung kay Kerwin Espinosa. Alam ko po, kahit wala dun sa Senate transcript, kung hindi man na-submit yun, dun sa affidavits pa lang ni Kerwin mismo, na hindi galing sa Senado, meron po mga confessions doon. So, saan doon? Kailangan yung i-review siguro talaga yung resolution ng DOJ. Ng prosecutor? Ngayon, yun ang ginawa ko, hindi ba? Kinaltan kong ng bagong new panel of prosecutors, including the approving authority. Kinaltan ko yan. And I directed, in a department order. I issued another department order ordering the NBI to dispel all doubts na merong anomalies dito. To investigate this panel kung merong mispeasance, non-peasance, or any violation of law. Sir, ako naman, sir, I'm going to be a little bit Attorney more... Bruce. Attorney Bruce na po ito ulit kasi magkamboses kami. Attorney Bruce po. Sir, ako naman po kasi, sir, I'm on the side of prudence as well na, alam mo, namatay yung lawyer ni Kerwin Espinosa, si John Ungab. Nakilala ko po, na ambush. So, ako naman, sir, I'm also worried about the safety of the people prosecuting these cases kasi ang dami na ring tao sa Albuera Leyte na mga dapat magtitistigo namamatay. So, and we cannot say, alam ko naman na, syempre, hindi naman yun, alam ko na may mga tao na pumapatay because they want to cover their tracks. So, alam po natin yan. So, sir, how can we be able to make sure or assure that our prosecutors will, kasi sila, alam ko, may mga pamilya sila, may mga anak sila, may mga binubuhay sila, na takot din sila na mag-make ng, put the nail in the coffin, so to speak, na baka sila yung pag-initan ng mga sindikato. Kasi these are faceless enemies and these are vile criminal elements who will kill.
So yun po yung ano ko, sir, how can we Yun, You're very right, Tony Bruce. At as a matter of fact, ang dami naming fiscal na pinatay because of drugs. And Opo. yung isang fiscal namin na almost 2 years na dyan sa Cebu, na walang boses, so na tinamaan sa lamunan up to now, Di disabled na siya. makapagsalita. Opo. So parang early retirement na siya or Opo. kaya alam ko yung where you're coming from. Opo, alam ko. Kailangan kinakailangan protektahan natin itong ating mga prosecutors. Kaya nga po, sir. Secretary, ako may isa pang tanong. Move on from Kerwin Espino, Go. from Kerwin. Si Peter Lim po, isa sa mga sinasabi mismo ng Pangulo na talagang kasama sa drug list. Paano naman po mapapalakas yung kanyang kaso ng CIDG? Ano hong ebidensyang hinahanap talagang natin? kagabi, diniscuss ko rin yan. Ito ka kung si Peter Lim. Paano ano bang evidence dyan? Ay rin pa raw nila, but apparently talagang mas mahina daw ang ebidensya doon. But of course, kung meron pang evidence ang CIDG, i-submit na rin nila in a supplemental motion for reconsideration. DOJ Sec, si Attorney Falsis po ulit. Ako naman ang tanong ko, sir, maiba naman din ako, pero related pa din. Dahil yung prosecutor panel, sina George Catalan, yung mga affidavits na binasa nila ng mga drug lords, etc., yung confessions, inconsistent nga daw, hindi nila pinaniniwalaan, hindi credible. Madami po sa affidavits na to are the same affidavits used against Senator De Lima. So, wouldn't that or doesn't that make the case against Senator De Lima weak and dapat i-dismiss na din? Hindi, yan kaya nga I issued an order for the creation of a new set of prosecutors. And aside from the motion for reconsideration, there is such thing as automatic review by the Office of the Secretary. So hindi lalampas yan. Kung talagang merong abuse of authority yan or gross misappreciation of facts, hindi makakalampas po sa amin yan. Okay. Kaya rest assured na ang kay Presidente lang naman ay hindi makakawala yung mga talagang mga may kasalanan. Yun ang sa pag-uusap namin kagabi. Thank you po, sir. Okay. Thank you, sir. More power to you. Salamat sa interview, I sir. know yung stress mo, ang stress level nyo, at alam ko po na kayang-kaya nyo yan. Diyos ko po, ikaw pa. Thank you, Tony Bruce. Thank you, Tony Salamat sa pagpapaunlak Salamat po. sa pagpapaunlak. Yung mga taga-subaybay. Sana may second time sa uulitin. Sa Syempre. uulitin, Syempre, oo. First time kasi. I-assume na First natin time yan. eh. Thank you po, Secretary Vitaliano Aguirre, Salamat DOJ Secretary. Ayun. Okay po. D, Ayun. DOJ Secretary The Vitaliano DOJ Aguirre Secretary. III, na unang-unang na sa national consciousness nung kay Senator Miriam Santiago. So, ano siya ang ingay daw? See no evil, hear no evil. Charot. Yeah. Pero alam mo, We love MDS. We love Miriam. We love Miriam. We love people with character, di ba? Oo. mga Right or wrong, yung mga basta may baliw-baliwan, personality. yung mga baliw-baliwan, nakakatuwa. Miss Mayan, nandiyan ka pa ba? Yes. Ano masasabi mo? What can you say? Mukhang sloppy work nga talaga ng CIDC. Kasi yun nga, At sinasabi ang maganda, na hindi sinasabi nga ni Secretary Aguirre, na na clear yung idea na yun, na baka katulad ko, at maraming tao nag-iisip na dahil ang dami information na ba sa Senate hearing, akala natin yun na yun. Oo. Yun pala, kailangan mo rin talagang i-submit lahat ng ito sa DOJ. At huwag kang aasa na dahil televised ito, napanood ng DOJ ito, at ito na lang i-consider lang ebidensya. Hindi talaga. Hindi automatic. Sa legal work natin, kapatid, may tinatawag na offer of evidence. Pero very formal na nga yun. Ito naman, dapat sinasubmit mo yung evidence. Kasi number one, there is only one officer who can take judicial notice, and it's a judge. So yung prosecutors... At may ano pa yun, conditions. May condition. Hindi lahat ginojudicial notice ang mo. prosecutors kasi, they are not judges. They cannot just take judicial notice. You have to put the evidence in. Kaya nga minsan, di ba, may mga nadidismiss na mga public official kasi nga yung ebidensya na binigay napaka-sloppy, walang laman, o kaya all appearing to the emotions, mga ganon, walang law.
Pero first time ko to kapatid Bruce at tsaka Miss Mian na marinig na yung mga nangyari sa Senado na under oath, hindi sinabit as evidence. Kaya nga. Kasi sa ibang Senate hearings, like sa Mama Sapano or yung sa pork barrel, yung kay Binay, Submitted. nasasabit sa ombudsman, Ayun. nasasabit sa DOJ. So, I why? So, yun nga. I think dapat sagutin ng CIDG yan. Ha? Yes. Kasi hindi na nga sila nahirapan maghanap ng information eh. And- Ginawa na nga ng Blue Ribbon. And ito yan. Isasubmit na lang nila sa hindi pa nila nagawa. I think I-attach na lang nila. Hindi, ito yung nakakatawa. Yung term kasi Isa is, diba, anong meaning ng CIDG? Ano? Di ba may intelligence? Ha? Oo, Oo. correct. Criminal. May criminal investigation and detection group. Oh, walang intelligence. Walang intelligence pala. Kaya Ito pa nga Kaya eh. pala walang intelligence. Grabe mga boljak. Naiintindihan natin kung bakit nabibis mode yung marami sa ating mga kapatid sa nangyaring ito. Kasi nga, pareho lang iniisip na, talaga, nag-confess na si Kerwin Espinosa, dinismiss pa rin. Yun pala, hindi naman na-submit. Hindi na-submit. Joseph, And diba? ito this is also a rule on investigation. Hindi porket may witness ka na nagsasabi na alam ko ito, mapapaniwalaan mo na siya because the litmus test of a witness is when he is asked the question several times and he gives the same answer and does not change the answer on material facts. Kasi may mga tao na nakakalimutan mo yung mga little things, pero yung mga material facts na dapat hindi mo nakakalimutan, nagfi-flip-flop ka doon, the credibility by itself is already questioned. Now, this person, to begin with, karamihan ng mga witness sila, mga bad person din kasi kasama sila, complicit sila sa akte, di ba? Katulad nung witness, umano ni Trillanes, na alam doon niya ginagawa ni Trillanes, ganon. So, technically, bad na sila to begin with, yung credibility nila in question. So, kung hindi sila makapagbigay ng testimony na can stand by itself and can go beyond the question of credibility, then Houston, we have a problem. Hindi talaga credible kasi drug lord nga. May mga incentive to lie and incentive Pero, to... pero nag-worry ako dun sa Peter Lim, na si mismong si Pangulo na nagsabi na kasama talaga yan sa mga big fish. Yeah. Pero sinasabi ni Secretary Aguirre ngayon, mukhang mas mahirap dahil mukhang mas walang makuwang ebidensya talaga about him. Pero yun, problema yun, Miss Mian, kasi may drug list na noon si President Duterte. Oo. Nasa nang galing yung mga intelligence and at saka reports noon? At saka pag hindi nila kaya, Ba't hindi nagamit? so hindi naman pwedeng patayin kasi EJK, di ba? Ayaw ng EJK. So wala tayong magagawa. Pero may mga napatay na. Hindi natin alam. Oo, yung mga mahihirap na patay na. Pero baka naman Tatay ni Kerwin. Baka naman, hindi naman mahirap yun. Hindi, Oo. napatay. Yun nga. Kung nagme-mention ka ng EJK, syempre, yun na-mention ko. So, ibig sabihin, may mga mayayaman din na namamatay. Ano ba kayo? Hindi lang mahirap, kawawa naman. Pero rich or poor, Correct, drug does lord not or deserve not, to no die. to EJK. Yes, of course. That's, wala namang sinabi Bakla, yes to EJK. straight, no to ano. Okay. Eto may sige. mga comment, George Ano? Vargas. Imposible, December 17 pa yung resolution hindi nalaman ni Aguirre, another scripted by Secretary Aguirre. I will defend George Aguirre on that. Vargas. Kasi alam natin na yung pag nag-decide ka, ilagay mo lang naka yan, ang tawag dyan is for dissemination. Hindi naman agad-agad na ibibigay yan eh. Kami pong Kahit nga mga parties hindi nakukuha kami agad. pong mga lawyers, hindi namin ako agad-agad na December 20. Wala namang nagbabantay nun eh. Wala nagbabantay na media nun na kinuha agad. Wala. Buti na nga lang nalaman natin later. Hindi, nalaman kasi dumating na nga kay Aguirre, dumating na nga sa mga tao, dumating na nga sa mga parties, kaya nailabas. Okay. So, While waiting pa. Ako naman kasi, I have to be fair, kasi alam nyo po mga kaibigan, yung mga prosecutors, hindi naman po lahat nun masasama. Ang dami sa kanila. Ang dami sa kanila po, nagbubuwis ng buhay nila, takot na takot sila na ayoko maging prosecutor. Buwis buhay. Buwis buhay yung Ako trabaho. Last on my part, bago ako bumitaw, Go. ito talaga test sa gobyerno sa kanilang war on drugs. Dito talaga mapapatunayan na sana hindi lang puro mahihirap. Kailangan may pakita talaga sila na mga big fish, malalaking isda na talagang kaya nilang ipakulong. Correct. At hindi lang isang katulad ni Dilima na sinasabi nga, kritiko lang, kaya napakulong. So ito, Okay. pakita nyo talaga na kaya nyo. At saka marami naman na ipakita di ba? Yung Parohinog, naglaban, di ba? So si Espinosa, I disagree doon na nanlaban ha. Okay.
So, Andrew Rico, bago, Okay, sige. bago natin basahin on the line, Andrew Rico, so is it safe to say na vindicated si Senator De Lima kung hindi credible yung mga witnesses? Hindi, si ano lang, Ayun. yung sole witness lang naman, against kay Kerwin yun eh. Hindi naman against kay De Lima yun eh. Against De Lima, 20 plus drug lords, di Yun, ba? pero yung Nag-execute witness, ng affidavit. yung witness na not credible ng sabi ng DOJ, yun yung kay against Kerwin Espinosa. Tingnan natin. Oo. So, ang akin lang, guys, I'm not judging, I'm not taking sides at this point. Sinasabi ko lang is don't jump to conclusion because you're not a rabbit. Okay? So, ganon. Ay, ito, Okay, on other the side line. naman, ibang side ng ano. Tingnan natin. Same Oo. issue. Same issue. Police Chief Inspector Jovi Espenido. Jovi Espenido, na dating police chief ng Albuera Leyte at ngayon happy na ng Osamis City PNP. Ayun, nagbabay na tayo kay Miss Mayan. Good morning, Sir Jovi Espenido. Hello sir, magandang may buntag sir. Hello, mahina man ang... Ay, sir, Boses? nakadungog ka na Ay. po sir. Ay, Hello sir. okay ngayon. Okay na sir. Ayun. Si Attorney Bruce Rivera sir, may buntag sir. Akong kuyog si Attorney Jess Falsis, pero Tagalog po siya. Oh, yes, so, yes, no. maningkamot lang Tagalog sir, kay gahe kay tagdila. So maningkamot na lang kita sir. Kumatihon lang ni. Kumbati lang sir. Okay. Dili ko sabot. Dili Dili ko daw siya kasabot Dili eh. daw siya kasabot sir, naglibog siya. Okay. Muna na sir ha. Okay. Sir Sir, Bros. Okay. Judges, si ma'am. Wala na Hindi natin na makasagot sa tanong. Oh, wala na si Mayan. Tayo na lang sir. Pwede Okay. ding English, sir. Oh, pwede English pero kami mga Bisaya kasi Okay. mahihirapan kami mag-English. Mauna ka magtanong, Di, kapatid. Tagalog na lang namin. Okay. Sir, unang tanong sir. Ano pong masasabi niyo doon sa desisyon ng prosecutor? Hindi pa naman ng DOJ sir, ng prosecutor pa lang ito ng NPS. Hello? Sir Bros, ingat talaga. Sir, wala kang lugar sir nga na taas-taas sir, kuan. Hello sir? Dahil may naano tayong signal ano. sa Osamis. Sa Osamis. Parang ano, Hello sir? Tawagan natin ulit. may... Ayan. Opo, Line, tawagan. ano? Oo. Mm-mm. Oo, paano natin? Ito Gusto ito. natin kasi malaman ng reaksyon ng dating police chief ng Albuera Leyte. Albuera Leyte ay kung saan di Andon si umano, Kerwin. yun ang teritoryo ng drug trade ng mga Espinosa. Espinosa. Na ngayon, nilipat siya doon sa Osamis. Before Kay Parohino. Okay pa. Time check muna tayo mga kaibigan. Magbe-break na lang muna tayo. Okay, time check is 9:05 in the morning. Magbabalik po ang Balljack after a few commercial breaks. And interview Jovi. Ayun, Ayan po, nagbabalik po ang Balljack, 9:12 in the morning. Andito Ayan. pa din kami sa mainit na issues. Ayun na, andito na po. Back on the line. Na-contact na ulit namin si Police Chief Inspector Jovi Espenido, na dating Sir. Police Chief ng Albuera Leyte na ngayon ay hepe na ng Osamis City PNP. Sir, Good may morning buntag. po. May buntag ulit, sir. Magandang umaga sa lahat, sir. Sa lahat na kinig. Okay po. Magandang umaga. Magandang umaga, sir. Sir, ano pong masasabi ninyo sa nangyari po sa mga prosecutor na pinawalang dinismiss Dismiss. nila yung kaso laban kay Espinosa? Okay, sir. Mga Oo. sir, number one. Ang masasabi ko, imbestigahan yung prosecutors na naghandle ng kaso. Hello. Ano ang background niya? Hala. Bakit ganon? At Okay. saka yung concern agency na nagpa-file ng kaso sa prosecution. Yun. Correct. Ang sa atin naman, alam naman natin, sir, kayo, kayo mga lawyer, ang nangyari kasi sa experience natin, ang PNP, once ma-file kami ng kaso sa prosecutor, ang prosecutors mag-evaluate. Kung Opo. may probable cause or mabigat ba tong kaso na to na matuloy natin sa court or hindi. Pag kulang, yung prosecutor sa mismo sabi na, paano to? Maliban naman sa kay Kerwin Espinosa, a drug lord, no? May admittance niya sa Senate Opo. na siya drug lord. Mm. Pagkatapos, ngayon, in general, kung may palpak ang prosecution, ang maiya nito, ang presidente natin, kasi programa ng presidente natin to. Correct. So, pagka may Correct. kulang, okay, police, hindi natin hindi natin matuloy to kasi mahina yung ebidensya ninyo. Dapat ganito. So, ang mag-advise noon at the time, ang prosecutors, hindi lang tatanggapin pagkatapos kalaunan, ma-dismiss lang. So, hindi maganda. Kaya nga, ang decision ko, i-try
i-verify naman ni EBI yung nagandun na prosecutors kung ano talaga ang bakit na samantala yung iba. Mm-mm. Nag-advise pa tayo ng ganito. So, ayun ang na-experience ko nga. Dapat sa prosecution pa lang, hindi pwede ma-dismiss yung kaso maliban kung sa court na. Okay. Pero doon Sir, pala ang makita talaga natin na gano'n. Although, sa akin naman, sir, mga sir, hindi ako napiktuhan ng baka mapiktuhan sa akin kasi yung mga kaso natin na na-file kay Kerwin Espinosa, as far as I am concerned because I am chief of police in Albuera at the time, ongoing ngayon ang trial sa branch Okay. Manila RTC, branch 12, branch 20 at saka branch 25. Ongoing yung mga kaso natin na na-file natin Okay. kay Kerwin Espinosa. So Okay. nakapokus tayo ngayon kay Kerwin Espinosa. Okay. Right after this, kung ano ang mangyayari, the witness, our witness naman, yung si Adorco na pinaka-vital witness natin, yun na naman gamitin natin against San Peter Lim, Piticot, sa iba pa. Okay. So sir, paano So, po yun, natin? Paano po natin 'yun magagamit kung dun sa prosecutor level pa lang naki-question na po daw yung Credibility. yung credibility ng witness kasi nga daw Pangalanan mo. hindi ko yung witness kasi baka mali yung pangalan. Adorco? Adorco. Maliban sir sa yung ginamit natin ngayon against Kerwin Espinosa, Okay. pinaka-vital witness natin si Marcelo Adorco, yun ang pinaka-right ni Kerwin, yun din ang eyewitness. Siya talaga ang Okay. right ni Kerwin na nag-transaction sila ni Peter Lim, ni Peter Ko Okay. si Peter Lim sa lahat ng bansa. Oo. So si Peter Ko nandoon sa kulungan mismo. Okay. No? So yun ang pinaka-vital witness natin. At saka yun naman yan ang katiwala ni Kerwin sa drugs at saka Oo. sa baril nung dito sa Albuera pa. Oo. So yun ang judicial affidavit. Ang nakaiba sir, for your information naman, Apo. iba ang affidavit na ginamit ng mga CIDG sa pag-file ng kaso ngayon sa DOJ. Yun na-dismiss na. Oh. Anong ginamit Pero- nila, sir? Ang nasa Parang kumuha sila ng bago? Oh, Hello? Hello, sir? hindi na sa Albuera. Hello, sir? Choppy. Hello. Sandali. Sir Joey, paulit po. So, saan kinuha ng CIDG yung affidavits? Kay Adorco pa rin, pero ganito ang Kay nangyari. Adorco pa din. Oh. While nagkuhaan kami, nag-file kami ng kaso against Kerwin Espinosa, may mga judicial affidavit kami na ginawa Mhm. kay Adorco. So Okay. yung judicial affidavit namin, yun ang panlaban namin kay Kerwin Espinosa. Okay. The time na inuna namin kay Adorco, he is very confident na magsabi sa lahat talagang nalalaman niya. Okay. Ngayon, nalalaman niya, kasama na doon yung mga CIDG na nakasuhan natin. Aha, okay. Administratively. So, ngayon, kinuha din siya ng CIDG, kinuhaan ng affidavit. Sa palagay ko, hindi yun magtugma kasi yung si Adorco, walang kumpiyansa sa CIDG magsabi ng lahat ng masasabi niya. Okay. So, parang may limitation ba? Kung kaano niya sir, maintindihan niyo. Okay, May limitation siya kung nagbigay siya Na siya duha-duha nga, na siya pagduha-duha sir nga muhatag. Kasi so ang CIDG naman ni Adorco yung mga transaksyon, hindi ko nga nabasa yung affidavit na ginawa nila. Pero yung sa akin naman, I am very sure na talagang mabigat yung panlaban namin against ni Kerwin Espinosa. Okay. So sana sir, So, parang wala kayong tiwala dun sa nangyaring ng ibang CIDG. oo, malamang. Wala. Hindi magkatiwala. Kay kinasuhan nga natin sila. Parang 4 yun silang kinasuhan natin ng CIDG Administratively. na involved ng drug si Kerwin Espinosa. Okay. Sir, ito naman, sir, of course, hindi pa to tapos kasi nga, tutuloy pa to sa DOJ Secretary. under automatic review kay Secretary Aguirre. Review pa. Oo. So ikaw naman sir, medyo confident ka naman na baka pagdating kay Aguirre magbabago ang ang outcome ng investigation. Magbabago talaga. Talagang baguhin nila or else sila ang mapalit. Baguhin talaga. Hindi yun maganda. Prosecution panels, government. Sino ang nililitis natin ngayon? Sino ang naglitis? Okay. Ang nag-file ng Sir, kaso, police, gobyerno. Okay, sir, at ito naman sir, ako naman ako naman natatakot ako naman I have to be honest also na medyo ako kahit medyo hindi ako agree sa desisyon
Feeling mo ba, sir, naiintindihan mo din ba yung prosecutors na natatakot din sila kasi baka may mga banta sa buhay nila na hindi na lang sinasabi, or baka sila napipressure na din na parang sa kanila, kay Secretary Aguirre na lang yan kasi wala tayong suporta, baka biglang tayo ang matigo kasi namatay na nga yung lawyer ni Karen Espinosa. So parang sa kanila, natatakot din sila for their lives. So maintindihan ba po natin yung ng prosecutors? There is a possibility, naiintindihan ko rin, sir. Naiintindihan ko. Kaya nga, ang sa akin naman, yung pag-suggest ko ba na, ganito ang nangyari ba na, si Kirby, yung mga prosecutors, talagang dapat inintindihan niya ng government na sila ang lumaban sa PNP para At saka itago na lang dapat yung mga mukha nila, Kasi parang harap na harap oo. Ang nangyari kasi, ang judge natin, hindi natin mapigilan. Mayroong judge, yung Pampilo, yung nandiyan kayo sa Manila. Subukan nyo na i-observe nyo yung trial namin kay Pampilo, yung sa branch 25 man yata yun. Okay. Very exposed sa media. Lahat ng pagsasabi, lahat ng media nakatutok sa loob pa ng court mismo, papasukin ang media. Yung expose ng mga witnesses natin, yung prosecutors na lumaban, makikita talaga na lahat. So, yung mga patos ng drug lord, ng syndicate. So, yung prosecutors naman natin, ang ganda, magaling yung kapartner natin ngayon. No, pero ang buhay niya, ang banta. Correct. Ganito ba ang nangyari? Kaya may ba ang judge, yung parang nagsisilos ako yung magsabi ang judge ng my own interpretation. Ang ganda nung pakinggan, yung my own interpretation. Dapat yung police may own interpretation sana din. Para at least matikman nila ba kung ano ang interpretation ng police. Pero bias kasi, sa judge lang yung may own interpretation. Pero sa akin naman, kaya nga, kayo man ang nandyan, tulungan nyo naman kami na ma-inform ang lahat sa higher namin ba na talagang bigyan ng security, Okay. assurance ang mga prosecutors na lumalaban sa war on ng mga against the court. Totoo. Chief Espinido, si Attorney Jess po ito. Ako naman ang tanong ko, sir, bilang police and madami na kayong na-handle, paano po yung police work? Paano ba dapat yung proper police work? Humina na ang boses niyo. Humina ba, sir? Hello. Chief Espinido, hello. Wala na. Mga magtatawa ako. Humina na din ang signal. Hello. Ayun, lumakas naman. Hello. Wala sir. na. Wala na. Sige. Sige. Okay. That was, Thank you, sir. Wala kasi na signal. Thank you, sir. Okay. naka-feedback pa. That was Police Chief. Police Chief. Inspector Jovi Espinido, dating Police Chief ng Albuera, Leyte. So, simple lang ang punto niya. Feeling ko sa kanya, syempre, hindi siya agree. Knowing yung mga nangyayari sa Albuera, And siya, alam niya, first hand. na dapat hindi na dismiss yung mga kaso. Tapos, ang kanyang hinaing naman, parang two sides. One, alam niya may mali yung CIDG. Kasi sabi niya nga, may nakaso ng administratibo. Pero on the other side, nakikita ko din yung punto niya, sana daw yata, parang ang gets ko, nag-reach out yung DOJ. Kasi pwede yan sa rules of evidence natin na kung feeling ng DOJ, ng prosecutor na dismissible yung kaso, pwede niyang hindi mo na i-dismiss, humingi pa siya ng more evidence Kasi from the complainant. Trabaho yan ng prosecutor na pagsabi, teka, kulang to. Pwede, At trabaho din ng complainant. At trabaho natin abogado, di ba? Na pag tayo na, filean tayo ng file, pag sabi, mahina, mami. Yung ganun, di ba? Like, for example, may kliyente ka na na-convict siya. Pero alam mo talagang wala kasi nga, nakita mo yung ebidensya, paano mo madidepensa yon? Sinabi ko, ganito, wala namang nagawa. Iba kasi ang katotohanan sa legal truth. It is based on evidence. Ito kasi yan mga kaibigan at mga kaberks at mga kabugadas, mga kabuljackers. Kabuljacker party list na nga daw tayo, kapatid Pero ito yan, you have to understand na itong mga prosecutors, though may trabaho sila, there are also people, may mga asawa, may mga anak, may mga binubuhay na pwedeng matakot. Na pwedeng matakot. Ako, in all honesty, I would not want to be part of the DOJ, especially now that they're fighting the drug war. Or judges. Or judge. Kasi nga, first, pag nakita na yung pangalan mo, nakita na yung mukha mo na ikaw ay ang galing-galing mo sa pagsatrabaho mo. Ipapahunting ka na.
you are going to be an easy target. Eh sa Cavite nga, 5,000, 10,000 pesos ang lang daming daw. judges marami ng judges ang namatay. Para mapapatay. Para lang, ang daming judges na namatay. May mga Yes, bedans yes. na handling drug cases. So, All so, over the Philippines. All over the Philippines. So, alam po natin gaano kahirap yon. Prosecutor ka pa na yung judges nga napapatay, yung prosecutor na hindi naman masyadong madaming police security measures. Mm. 'Di ba? So, sila mismo, nagdadalawang isip din sila. So, sila, even if they want to push the envelope further, pero if pushing it means that they will gain the ire of the drug lords. the drug lords and the killers and those. So baka dapat pala nasabi natin kay Sec Aguirre na bigyan ng detail, security detail. Sinabi ko nga sa Etong kanya sina na, George na, Catalan or yung bagong panel. No, or dapat gawing secret na lang yung mga prosecutors until the time na sa court. Mag-issue ng resolution. Yes, kasi Oo. nga mahirap. Kasi alam ko, even before pa, may mga President pangalan Duterte din dapat magbigay ng security Oo. details sa mga ganitong yun nga yung opisyales. Because in Colombia before, the judges were wearing, nakatabon yung mga mukha nila habang nagko-court. Because alam nila na if the judges are not hidden, they will always acquit. Totoo tong angle na to, kapatid, pero I think ang pinakamas angle ngayon ay yung sloppy police work. Yan ang nakuha natin kay Secretary And even Aguirre. it's not just police work, it's Oo. CI. Kasi ito yan ang daming agencies. May transcript na from the Senate, may sworn statements na. Ito yan. Hindi lang na-submit. So pwedeng naging kasalanan ng prosecutor level yan. Saan yung transcript? Pwedeng, ang CIDG yun lang yung binigay. Pwedeng may Hindi, hocus-pocus. I think 70% ng kasalanan dito from the CIDG. 30% But 30% siguro pwede sa prosecutor. Why? Because the Oo. prosecutor could have said, nag-admit na yung client, yung accused, yung respondent So, saan yung admission niya? Dapat That can be taken. submit more. Kulang pa tong Baka sinabit hindi mo. nagpapanood ng TV kasi ito. Baka isa dito sa mga tao na ayaw manood ng Senate Baka naman busy, investigation. kapatid, madaming cases. Oh, 1,000. Hindi, ako on all honest, hindi ako nanonood ng TV. Kaya hindi ko alam kung ano yeah. nangyari. Unless, ngayon nga lang ako naging nagsipag kasi nakakahiya sa'yo. Baka Hala. baka mas madami kang alam Sa akin ka pa nahiya. Anyway, basa tayo ng mga ilang comments. Gigi Moore, sinasabotahe ng mga piskal si Aguirre and the whole DOJ and the war on drugs. Parang ang nangyari sa BOC kay Fael doon. Ako, Parang comment ko hindi lang naman. dyan, hindi Mix, naman. Mix. Pwedeng, kasi alam mo, CIDG ang sumasabotahe. hindi. Actually, we don't really know the situation because sila mismo sa police, alam nila na maraming limitations At Oo. maraming human emotions involved. And human frailties involved na talagang kailangan natin pagtuunan ng pansin. Ito, Leo Caldit Arengue. Naku po, pang sentimo type na kaso lang yata ang kaya ng NBI. Sana hindi naman. This can be a landmark case tapos ganyan. Neglect ng mga NBI prosecutors. Actually, hindi po. CIDG tsaka Iba po state ang prosecutors. NBI. At nang mapanood ko gabi ang balita, napaisip ako, kung big time at may dekalibring abogado na tiklop ang NBI, nawa magawan ito ng paraan ng DOJ. Ayun, Okay. gagawa naman ng paraan. It's not that the NBI who did the investigation is a CIDG. CIDG. So, And the prosecutors And- who handled it are Oo. not the NBI prosecutors but state state prosecutors. prosecutors po. Okay. TJ Lacerna, Ito, dilawan to. maling-mali ang pag-dismiss sa Hindi, DDS. sa kay Espinosa pero mali na palalayain si De Lima. Mali daw ang pag-dismiss kay Espinosa. Ayaw kong ibasahin ng W Oo. because that's name Pero calling. mas mali na palalayain si De Lima. Ano naman po, TJ Lacerna, sana open your mind na, eto lang, kung talagang walang ebidensya daw ka na Kerwin at hindi credible yung affidavits nila, yun din yung basihan kay De Lima. Dapat mapaisip kayo, pwede ding At saka, mapawalang sala si De Lima. at saka that's even good news for the prosecutor or for the Camp of lawyers of De Lima kasi De Lima. they can use that as evidence to exculpate her. Gusto ko lang batiin, mabilis, dati kong estudyante si Pau Palaganas at syempre ang aking kapwa debater Abel Quintos na nasa Japan daw. Okay, Oo. Sherwin Julius, Girly Castro Ginto, idol daw niya si Jove Espinido. Thank you. Ito, alam mo kung sino marami nag-idolize kay Jove Espinido? Yung mga biktima ng drugs. Yung mga namatay yung Ako ayoko masyado mag-comment kasi medyo alam ko. delikado Alam ko. Sherwin Julius, no substantial evidence that resulted to no probable cause. Dapat merong prosecutor sa PNP side para may tagapangalaga ng mga cases nila. Kahit naman walang prosecutor sa PNP side, the prosecutor handling the case should have the
Pero pangit din ang- guidance dapat. Or coordination. Pangit din ang structure natin, kapatid, kasi Oo. sa ibang bansa, yung district attorney, actually, very integrated siya sa police. Actually, may mga proposed bills na nga na talaga dapat may police lawyers. Kaya nga- Police-lawyers or district attorneys na kasama sila. Kaya nga 'di ba? Kasama doon ang federalism. Kaya nga 'di ba? Ang pag-restructure. Kaya nga 'di ba yung issue ng subpoena by the police, hindi na dapat kailangan 'yan kung meron talagang naka-embed na prosecutor na pwede lawyer. Oo, na Oo. naka-embed na prosecutor doon sa police work mismo. Pwede magsabpina. Na Sa magsabpina. US, sa ibang federal states, They ang do that. district attorney may Oo. power to subpoena. Oo. And yung checks and balance, si attorney support niya yung subpoena, ako support ko yung subpoena kung hindi PNP chief ang pwede mag-issue, kundi district attorney. Oh, yun nga eh. Pero ang problema with the present system, wala tayo nun eh. And we need that because, yun nga, investigation. Paano ka mag-investigate? Wala kang subpoena. Magpunta ka sa judge. Alam mo naman yung judge, hindi yan mag-issue ng subpoena kung wala ka talagang probable cause. Eh, paano ka After the fact pa yun. Oo. Paano ka makaka-probable cause? Kung wala ka pang makakapag-subpoena? na-gather na evidence. Correct! Ito, Okay. sentimiento to ni Grace Poe at ng mga ordinaryong Pilipino. Siyempre, ito yung question sa utak nila. Dave Berondo, selective justice. Umami na nga na drug lord, absuelto pa, lumalabas na kapag drug lord. Layak ka at kapag addict at small time pusher, tokhang ka. Kung hindi pa maraming umalmang tao, planchado na sana. We understand that this has been wrapped, kept out of public attention. Malas lang kasi matalas ang pang-amoy ng media ng mga agrabyadong tao. Walang Ako manloloko kung walang magpapaloko. Ako naman, alam mo, in fairness naman, with That was Dave Berondo. Oo. Sinabi mo na sentimento ni Grace po, di ba? Nasabi niya Oo. in the media. With all due respect to Grace po, you are just fraternizing and pandering to your voters, to be honest with you. I'm even more disgusted by the fact na sasakyan mo to. In all honesty, wala naman hindi nga na-submit, why, Yun pala. why play? Why use that na maliliit na tao lang? Parang pareho din yan sa sinabi mo may bagong umaga. Lahat ng umaga bago. Please, tell us something new. Nabi-beast mode ako kasi sasakyan ng mga politiko, wala namang matitinong sasabihin kasi hindi naman, nasubukan ba ni Senator Grace po na maging prosecutor? Nasubukan ba niya na maging police? Hindi. Ano ka ba? Boka lang. MTRCB chair siya. Yun nga. Ang susunod na programa ay may temang SPG, sexual, ganon. Wala na tayo sa TV, so walang MTRCB sa ngayon. Kaya nga dapat mga kaibigan, don't pander. Tingnan nyo muna Nasa TV pa pala tayo. Okay. Oo nga. Bakit? Anyway, kakalma muna si Attorney Bruce. Kahit Time na, check. alam nyo na naman, alam mo naman ako. Delayed na. 9:31 in the morning. Okay. Babalik pa ang ball jack. Oo, iinom muna ako ng mama milk para maano ako.